Hello and welcome. Thank you for joining us at CCF's online channel today. Indeed, we are blessed to have yet another message from God's Word and to see how practical, down-to-earth, doable, and best of all, transformational it can be for you and for me. So we pray you have a blessed time. Enjoy the message. Magandang hapon po sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon Diyos. Pakibati niyo naman yung katabi niyo na magandang hapon. Ayan, hallelujah. Praise God. Alam niyo po, itong hapon na ito ay alam niyo, ako personally, I'm excited to come. I'm excited to preach. Kasi po, as I was preparing, talagang I feel that this word of our study this afternoon is very important at naniniwala ako na it will help most of us na nakakaranas po ng mga pagsubok ko sa buhay. Pag-isipan nyo lang po mabuti. Naranasan nyo na po ba yung parang iniisip nyo, Lord, how will you provide for my needs? Yung ganun ba? Paano ka magpo-provide sa mga pangailangan ko? Lalo't-lalo na po yung para bagang yung mga presyo ng bilihin, pataas ng pataas. Tapos yung sweldo, parang hindi mo mapagtagpo. Parang yung you cannot even find ways to allow both ends meet. Di ba? Parang paano yan? Napakahirap. At minsan pa, if you are regularly serving the Lord, maybe some of your friends will tell you, yan bang ginagawa mo magdadala ng pagkain sa iyong lamesa? Napasin niyo po ba yun? May mga ganong tanong. Kaya maraming tao po sobrang nag-aalala sa buhay. And alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Diyos that we are studying Exodus because Exodus is our story. And in Exodus, we will see and find how God provides for His people. Kaya ngayong hapon, ang ating pong pamagat ay Rest in God's Goodness and Provision. Pakisabi niyo nga sa katabi niyo, Rest in God's Goodness and Provision. Now, para maintindihan natin na bakit ko nasabi na yung Exodus ay kwento natin, tingnan natin ang overview ng Exodus. Tingnan po ninyo. When Israelites were in bondage, for example, from chapters 1 to 6, they were so helpless, they were so hopeless, unless somebody would come in and really save them, someone who is more powerful than Pharaoh, someone who would convince Pharaoh to let them go. Pero alam niyo po, despite the fact that they were so helpless, God somehow delivered them. At walang magawa si Pharaoh. At nakita natin yun, that God used Moses. God showed His power through the plagues. At ang ganda nun, when God brought deliverance to them, ito ang ating tinitignan, mapapansin po ninyo, amazing si God. Can you imagine yung pong mga pangyayari, how the Lord delivered them from Egypt? Talaga it's beyond human imagination. At lalong-lalo na, ito pag-isipan niyo mabuti, when the Lord guided them, naalala niyo, last Sunday, rest in God's guidance. Bakit importante yon? Sila po ay naipit sa pagitan ng mga Egyptian army at ng Red Sea. Pag-isipan ninyo, either way, patay. Either way, papatayin ka ng Egyptian army, kung lulusong ka naman doon sa dagat, patay ka din. Lalo kahit na magaling ka pang lumangoy dahil napakahirap kasi nung tinawid nila yung palakad, it took them the whole night. Can you imagine? Parang lumangoy ka ng ganong katagal, malamig, mamamatay ka. Naku, ano yung sabihin? Ngayon, alam niyo minsan na gano'n natin sitwasyon na parang bumaling ka sa likod. Talo ka, hinahabol ka ng maniningil ng utang mo. Pag tumingin ka sa harapan, wala ka namang pambabayad. Hindi mo alam Wala ka rin trabaho, wala kang pagkukuhanan. Parang saan ka lulugar? Naranasan niyo na po ba yan? Parang nararanasan niyo na. Nakikita ko sa maitsura ng iba sa inyo Di ba? Parang ano ba yan? Kahit anong balingan ko, wala akong mapuntahan. Kaya minsan itong tanong sa atin ng Panginoon Diyos, paano nga ating gagawin? Ito tatandaan nyo. When there seems to be no way, God makes a way. Amen po? Tingnan nyo ang ginawa ng Diyos. Amazing dito. Ito kaya paborito ko parte ito Amazing. Tingnan nyo Sa Exodus 14, just to show a little of what happened, no? Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea back by a strong east wind all night and turned the sea into dry land, so the waters were divided. Can you imagine? Nung hinati ng Diyos yun, amazing. Hindi niya lang hinati, pinatuyo pa. Kasi pwede naman tanggal yung tubig. Pero maputik pa din. Hindi madaling maglakad doon. Yun, tuyo. Isipin mo, tuyo. Tapos na naglalak doon, madaan na yung mga Egyptian, maputik na. Hindi ba nakakagulat yun? Amazing si God. At ang napakaganda, when they were there,
doon sa edge ng Red Sea, the Lord brought them there. Kung iniisip mo na parang, ano ba itong problema ko? Ang dami-dami, hindi ko na alam saan ako babaling. Hindi aksidente nandiyan ka. God knew from the very beginning why you're there. Okay ba yun? Kaya huwag mo isipin na patay na ako. Hindi ka patay. May Diyos. Naintindihan po natin. Tingnan ninyo. Sabi nga the sons of Israel went through the midst of the sea on the dry land. Tingnan niya, tayo and the waters were like a wall to them on their right hand and on their left. Parang pader. Can you imagine? Tapos ito pa. And then the Egyptians took up the pursuit, and all Pharaoh's horses and chariots and his horsemen went after them into the midst of the sea. Isipin mo, habang maglalakad ganyan, yung mga kabayan, ang dami! Talagang andyan na. Tugdug. Grabe. Kahit, yan na sila. Pero sa totoo lang, ang ganda nun, kung babasahin niyo ulit, there was a pillar of fire at their back. Ibig sabihin, pag sinabi yung pillar, poste yun. Parang ganyan, pillar yan Poste ng apoy. So tinatakpan nila para hindi mo makita yung kaaway mo at sila may mga kaaway mo, hindi ka nila makita kasi atas ang liwanag doon. Imagine mga 2 million sila. Kaya they need a very big pillar of fire to make sure na maliliwanagan silang lahat. Naintindihan niyo na? Isipin niyo yung dami natin na ito, kulang to. 2 million. Yung 600,000 mga lalaki lang. Mas marami babae, mas marami pang mga anak. Naintindihan natin? Tuloy tayo. Sabi niya nun, at the morning watch, inabot na ng madaling araw. The Lord looked down on the army of the Egyptian. Tingnan niya, through the pillar of fire. Sa magitan ng fire na yun, nakikita ng Diyos yung mga nangyari sa mga armies. And cloud, and brought the army of the Egyptians into confusion. Pati yung mga army, nalito na. And sabi niya, he caused their chariots' wheels to swerve. Kasi siguro malapit na sila. Tugtog, malapit na. Bilang, naguguluhan na sila, hindi na alam gagawin. Nalaga nagsiswerve silang ganyan. Sabi niya, kasi bakit si God ang nag-cause ng sun? Let us flee from Israel. Sila na mismo, layuan na natin yan. For the Lord is fighting for them against the Egyptians. Now look at this. Sorry. Ito, pag-isipan ninyo. Pagkatapos lang makatawid, biglang bumalik na yung tubig. And every Egyptian army was drowned. Patay. Ngayon kung ikaw yung mga Israelites, biglang ang linis ng dagat. Parang sinasabi, the old has passed. Behold, the new has come. Biglang ang linis. Wala nang nakaraan. You don't need to get back to Egypt. Ang linis na, tubig na. Naintindihan po natin? Alam niyo, mas maganda pag napanood natin. Kaya papanood na sandali, yung party nung kay Charlton Heston. Marami sa inyo, hindi nyo na napanood dito dahil napakatanda ng pelikula. Sa totoo lang, kanina ko lang din nakita ito. No. Kasi sobrang musmus pa ako nung nakita to nung pinalabas to sa amin. Batang-bata pa ako nun. Mga kapapanganak lang. So, panoorin po natin para ma-picture natin yung anong nangyari. The God of Moses is a poor general. To leave him no retreat. Fear not! Stand still and see the salvation of the Lord. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a God. Better to die in battle with a God than live in shame. Praise God and down into it! On the pursuit! Chariot! Ah! Run! Run! Run for your life! Who
shall withstand the power of God. Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Praise God. Oh, praise God. Amen? Alam niyo, parang yung pelikula, alam niyo po, halos hangong-hango po doon. Kaya po, we can really rest in God's goodness. You know why? Kulang lang sa pelikula kasi hindi ho nila nakikita dahil may pillar of fire behind them. Pero nakakatuwa ho, how the Lord did it. In fact, pukang cartoons na, di ba? Kasi it is beyond human imagination how it will be done. Naintindihan po natin? Now listen to this. Because of such deliverance, tingnan nyo how what God provides to people. Prior to the crossing of the Red Sea, ano meron sila? They were so restless, they were so afraid. Pag ang tao restless, full of stress, hindi na makakakanta yan. Naintindihan po? Kung kakanta man yan, ang lulungkot ng kanta, kahit nga minsan masaya na yung panahon, yung kanta pa rin niya malungkot. Di ba? Parang wala. Parang down na down. Laging naka-minor yung kanyang kanta dahil sobrang lungkot. Yan ang kanta ng maraming tao. Pero amazing si Lord when He provides. First, He provides us the music in our heart. Alam niyo po ba yun? Yun ang blessing ng Christians. Tingnan niyo, the moment they experience the deliverance of the Lord, look at the song of Moses. Then Moses and the sons of Israel sang this song to the Lord, and sabi niya, and said, I will sing to the Lord, for He is highly exalted. The horse and its rider He has hurled into the sea. Grabe, no? Actually, merong adaptation yan eh. I will sing unto the Lord, and He will triumph gloriously. The horse and rider fell into the sea. Narinig niya kantang yon? Hindi pa? Kakakanta ko lang Hindi, joke lang. Sorry, biro lang. No, isipin nyo, it was the Lord who gave them the tune, it was the Lord who gave them the words. Ito pang sabi niya, tinan nyo, the Lord is my strength and song, has become my salvation. This is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will extol to Him. Alam niyo, when we're singing during our time of preparation of our heart, we don't sing for the sake of singing. We do sing because we understand how God saved us. Bigay ng Diyos yun. Alam niyo, hindi niyo maintindihan yung blessing ng Diyos. Hanggat naintindihan natin yung totoong istorya, meron tayong sariling kwento. Moses had his own story. Kaya meron siyang kanta sa Diyos. Kaya when we sing, for example, huwag niyo maintindihan. When we sing, for example, yung kanta natin sa Lord, no? Halimbawa, kinakanta natin sa Lord yung kanina, that the God and the angel armies is with us, before us, behind us. Isipin mo, kung ganun yung confidence mo, because you know your God. You know and you experience how He worked in your life. How He saved you. Talagang ikaw magpupuri sa Diyos. Amen po? Pero kung wala kang ganung kwento, wala ka ring kakantahin. Tingnan niyo po itong kanta na ito, nakakatuwa. Ito po yung sinulat ni Fanny Crosby. Sabi niya, narinig niyo na kanta, Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. Pakinggan niyo yung koro. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Kung wala kang kwento, anong kakantahin mo? Look at this. He was praising the Lord all the day long. Kung wala kang kwento ng kaligtasan ng Diyos, wala kang kakantahin. Naintindihan po natin? Baka ang kanta mo, oh, giliw ko. Miss na miss. Ganyan lang kanta mo, hanggang doon na lang.
O kaya, hey Jude, di ba? Hanggang doon na lang yung kanta mo kasi wala kang kwento sa buhay ng totoong tagpo mo sa Diyos. Kaya marami, magtataka kayo, bakit sila kanta ng kanta? Bakit sila sumasayaw pa, tataas pa ng kamay? May kwento sila eh. Pag wala, talagang magtataka ka, ano meron? Baliw ba ito? Kasi wala. Kaya, tinan niyo yung karugtong niya, na stanza 3, sabi niya, perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Kasi wala na ako sa sobrang pagmamahal ng Diyos. Ligaw na ako, hindi ko na nakikita yung mga pangyayari din sa lupa. Yung mga problema, hindi ko na napapansin. My heart is at rest because I am overcome by the love of God. Overwhelming. Naintindihan po natin? Kaya maraming tao, hindi mo kaya inventohin yan. There is something you cannot invent. You may try yourself to show, parang to be joyful, pero kung hindi totoo yung kwento, wala din. Kaya nga sabi nga noon ng isang manunulat, I just forgot his name kasi medyo matagal na eh. Parang Alfred Solzhenitsyn ata yun, sabi niya, if you want to change the society, change their song. Kasi yung kanta, napaka-importante niyan. It speaks to our subliminal minds. Parang talagang nire-raise siya. Pero hindi yan mangyayari kung hindi maliwanag sa puso mo kung ano yung kwento mo. Tingnan niyo yung kwento ng anak. Di ba? Yan ang kwento niya eh. Nang isilang ka sa mundong ito, di ba? Laking asar ng magulang. Hindi, mali pala, mali. Laking tuwa. Ibang kwento na yung nakarating sa akin. Pero ang punto ko, may kwento. Tama? So ang tanong ko sa inyo, what is your story? You see, when God provides a song, He provides a story behind the song. He provides a life meaning, a meaningful life. That's what God provides. Kaya ang sarap ng kanta nito. Kaya nung sinasabi nila, Lord, at ito pa, mapapansin niyo, may mga ilan po, when they think that they're already matured in their Christian life, lakad na ng lakad, ikot ng ikot habang nagkakantahan. Bakit? Pastor na ako, no? Mga ganun. O kaya naman, ang isip niya, D-group leader na ako. Hindi totoo yan. The more you grow in your relationship with God, the more you will sing. O tingnan niyo, sabi ng Bible, look at, Miriam, the prophetess na, sabi niya, Aaron's sister, took the timbrel in her hand and all of the women went out after her. Pati mga babae, niyaya niya, meron mga timbre, meron pa ganyan-ganyan ng kanilang tamborin. Siguro iba sa atin pag nakakita na, sino ba yan? Nagsasayaw-sayaw pa rito pag kumakanta. Nakakainis na siguro, emotional. Hindi, bata pa yan kay Lord. Tama, mali. Minsan ganun tayo, minsan mapaghusga tayo sa katabi natin, ano ba yan? Wala pa sa tono, lakas-lakas ng boses. Tandaan ninyo, when you have a story, it doesn't matter if you are out of tune. As long as your heart is in tune with God. Nagkakaningan tayo? Hindi issue yung tono. Sa totoo lang, nung bata po ako, kakanta kaming pamilya, lagi ako pinapagalitan ng kapatid ko, wala ka sa tono. So, naging Christian ako, ganun pa rin, wala ka pa rin sa tono. Tapos alam niyo po, nakakatuwa, yung napangasawa kay asawa ko, pianista ho yun eh, graduate ng UP Conservatory of Music. Narinig niya ako kumakanta, sabi niya, alam mo Bong, kaya ang problema mo, iba pitch mo, hindi normal, tuturuan kita, kanta ka. Sinabayan niya ako, alam niyo kung saan ako kumanta? Sa Korea. International singer agad. De, joke lang. Bakit? Because I had a story. I have a story in my heart that I want to sing and declare to the world that God is great. Kaya nga ang paborito kong awitin, hindi nyo natatanong, dakilang katapatan. Narinig nyo na yun, di ba? Hindi ko nakakantahin, pero sobrang sabi ko, Lord, tunay nga pong ang salita'y hindi sapat para dakilain ka. Amen? Siya'y dakila, siya'y tapat mula pa sa ugat ng aming lahi. Can you imagine? God has already thought of us even before we were created. And that is our story. When Jesus Christ came, our story is that He saved us. He gave us a new meaning to life. Amen? He made our lives worthy to be lived. Kasi maraming buhay po, parang walang kakwenta-kwentang buhay. Kasi ang kwento, malabo, magulo. Pero ang kwento ng Christian, may awitin. God provides song because of His goodness. Amen? Now, ito, pakinggan nyo, tuloy tayo ha. Now, we can, therefore, sabi mo sa katabi mo, rest
in God's goodness and provision. Kaya paglabas nyo dito, may awitin kayong dala-dala. Pag may dala-dala nyo awitin na yon, Lord, thank you. Kaya alam nyo, isang bagay na matutunan natin, ito, tingnan nyo, si Moses, bagamat kantahan na sila. Ilang sandali lang, then Moses led Israel from the Red Sea. Imagine, when Moses were leading them from the Red Sea, where? They went out into the wilderness of Shur. Pag sinabi mong wilderness, ano yan? Desert yan. Desert. Pag sinabi mong desert, nakakita na ba kayo ng disyerto? Puro lupa yan. Ang init pag umaga. Ang lamig pag gabi. Walang nabubuhay dyan. Disyerto eh. Naintindihan po natin? Now, tingnan ninyo ha. And they went 3 days in the wilderness and found no water. Can you just imagine? 2 million people traveling with you. Tapos, walang tubig. 3 araw. 3 araw, walang tubig. Disyerto. Anong gagawin mo? Sino ba nagdala sa kanila doon? Moses led them as the cloud coming from God, the cloud of glory, guided them. Tama? Paano na yan? Isipin nyo itong 2 million tao nag-reply, Moses, saan kami kukuha ang tubig? Tingnan niyo, sabi niya, when they came to Mara, ang ibig sabihin ng Mara, para maintindihan ninyo, yung Mara, hindi yung prutas Yaan, ang ibig sabihin, mapait. Mapait. And sabi niya, they could not drink the waters of Mara. Mapait. Sabi niya, for they were bitter. Therefore, it was named Mara. Minsan, gusto natin pangalan yan. Mara, Clara, mga ganyan ba? Di bali, yung Mara naman ng iba sa inyo, huwag kayong magalit kung pangalan nyo Mara. Hindi kasalanan ng magulang nyo, hindi nila alam Ang alam lang nila, Marang. Matamis yun Yung Mara, wala namang H yung sa atin. No? Kaya, pwede. Pero yung Mara na ito, mapait. Isipin mo, pangalan ng anak mo, Mara! Parang sa Tagalog, pait! Hindi ka dito, pait! Pangit, no? Halika, dito, mapait! Hindi man lang mabait, mapait. Tingnan niyo po. Ito na. Alam niyo, bakit tayo dinala ng Diyos sa ganito? Minsan, bakit gano'n? Akala ko ba pag Christian ka na, wala ka ng problema? Akala ko ba maayos na lahat pag Christian ka? Bakit ang papait ng karanasan ko? Minsan, alam niyo, huwag kayo magulat. God will allow that. God will allow that. Tinan ninyo, So the people grumbled at Moses saying, what shall we drink? Can you imagine? 2 million people. Ano inumin namin, Moses? Ano inumin? Tapos sabay pa ng mga tupa dahil mga shepherd dyan Grabe ingay. Kung ikaw si Moses, ano ba to, Lord? Bakit kanyan? Normally, pag may problema tayo, try not to be identified with the people of God, with the Israelites. Bakit? They keep on grumbling, reklamo. Reklamo na reklamo. Moses, ano tubig? Moses, ano tubig? Parang di na naisip, ako ba may tubig din? Kapareho nyo lang ako, wala rin akong tubig, no? Pwedeng ganun tama? Reklamo ka na reklamo. Ako rin may problema rin. Pwede ba mag-isip tayo ng solusyon at hindi mag-away-away? Tama? Pero siyempre hindi ganun ginawa ni Moses. Yun yung ginagawa ko pag nagagalit ako. Kasi masamang tao ko Ito si Moses, hindi ganun, nakakatuwa. Itong mga tao na to pag may problema at dinala ka sa Diyos sa isang mapait na karanasan, madalas ang ginagawa natin, reklamo tayo, Lord, ang labo mo. Bakit niyo ako ginaganto? Ano bang nagawa ko masama? Ganyan pa no? Parang nakalimutan mo na yung mga kasamaan mo. Tama? Parang ano bang ginawa ko? Ba't ako bumagsak? Ang dami problema. Tingnan niyo si Moses With all of these grumbling people, mas matindi problema niya. Dahil hindi na lang tubig, mga tao problema niya. You know what he did? Sabi ng Lord, he cried unto the Lord. Naintindihan niyo po? He cried unto the Lord. Now, before that, itong napaka-principle. Huwag niyo kakalimutan. When you are in a situation like this, never, ever worry. Sabi sa katabi mo, you want rest? Don't worry. Ba? Ano yung worry? Ang ibig sabihin ng worry, para kang sinasakal. Kasi sabi ng Bible, don't ever worry saying, ano bang kakainin namin? Anong iinumin namin? Anong susuotin naming damit? Huwag niyong ganun. Kasi sabi ng Bible, tinan ninyo, yung mga hentil, eagerly seek all these things. Ang ibang translation yan, kung meron kayong New Century Version, for those who do not know God, seek all these things. Yung mga hindi kilala ang Diyos, referring to the Gentiles. Yan ang hinahanap. Pagkain, inumin, damit. Pero sabi niya, hindi tayo. Bakit? For your heavenly Father knows that you need all these things. Can you imagine? Yung tatay mo,
Na alam niya lahat ng kailangan mo yan. Ngayon sabi nga, nakagustuhan ko, sabi ni Pastor Peter kanina, marami tao dito, pag narinig yung tatay, allergic na kasi yung tatay nila masama, hindi mabuti. Now, ilagay nyo na ito sa ganitong konteksto. Yung pinakamabait at pinakamabuting tatay sa lupa, pag ikinumpara sa Diyos, demonyo yan. Naintindihan nyo na? Now, just imagine kung yung pinakamabait sa lupa, masama na in comparison to God, sobrang buti ng Diyos. Naintindihan po? And can you imagine that this God is not just, our Heavenly Father is not just a Father who knows, He is a Father who is able to provide. Nagkakaintindihan? Tuloy natin. But seek first, kaya sabi ng Diyos, huwag yan ang habulin mo. For you know that your Heavenly Father knows and your Heavenly Father cares for you and is on your side. Listen to this. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano yung all these things? Inumin, damit, at saka pagkain. Isipin nyo, yung tatay niyo, alam niya, sabi niya, unahin mo yung kagustuhan ko, yung kalooban ko. Lahat ng ito, bahala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala dyan. Naalala ko tuloy si Gretchen B. Hindi ko alam eksaktong pangalan niya, nabasa ko lang ito sa Daily Bread. Gretchen B lang ang ginamit. Hindi ko alam kung Barreto yun o Bubuli. Pero basta Gretchen B. Missionary daw siya. Kwento ng missionary. Missionary siya sa isang malayong, very remote place. At naubusan na siya ng supply. Wala na siyang pagkain. And she was praying to God, God, ano na po ang gagawin ko? Hindi ko po alam. And as she was praying, since she's serving the Lord, talaga nadama niya sa Lord, mag-grocery ka. Then nung nag-grocery siya, just get whatever you want. So bili siya. Nasa cart. And sabi niya, just listen to everything that I will tell you. So as he was taking the groceries that she needed, dinagdo siya. Tapos sabi niya, go to lane 7. Lane 7? Bakit lane 7? Ang daming tao. Yung ibang walang tao. Basta go to lane 7. Pagdating sa lane 7, nung time niya na, yung siya na. Pagdating naman, biglang, ding, ding, ding. Sabi niya, this is our 7th year anniversary. And the customer in lane 7, your groceries are free. Can you imagine? Free lahat! Naku, sabi niya, iyak siya. Nagtataka yung iyak siya ng iyak. Bakit? Biruin mo, nag-grocery siya, libre. Beyond human imagination, God provides. Ibang klase ang Diyos. Alam niyo, ayoko lang magkwento ng mga sarili kong karanasan, but God always provides. Sasample lang kayo very recently. Ang asawa ko, driver din. Ako, driver din. So when every week, lakad kami. Tuesday, she goes to Los Baños. Ako naman, dito sa Tapos ang lalayo ng biyahe namin. Na-aksidente siya. Binangga siya ng motor. At yung motor, ibang klase. Parang motor ni Judge Dredd. Sira yung 2 pinto, yung step board, lahat sira. Ang laki ng sira. So itong gagawin kinuha na ng insurance, gagawin, wala na siyang sasakyan. And God knew how important car to us. Alam niyo, with all amazement, with wonder talaga, yung mismong naggagawa, pinahiram kami ng sasakyan. Isipin niyo, pinahiram kami niya, dinala sa bahay, kinuha yung sasakyan, pinagbigyan pa ng, ito, gamitin niyo muna ang service unit ninyo. Okay ito sabi, amazing si God. Alam niyo, marami akong kaibigan. They're willing to lend me their cars. Pero siyempre, hindi mo lang pwedeng abusuhin sila, di ba? Tama ba? Maaring sa una, pahiram. Sige lang. Pero kung linggo, araw-araw, pahiram. Okay ka, pastor. Medyo makapal ng mukha mo kaysa sa buhok. Palagay ko, darating yan. Nakuha niya yung sabihin? Pero amazing si God. Alam niya na yung problema ko. Kaya pinahiram niya na yung sasakyan. Hindi ko na iniisip. Kaya God has a way of providing. Amen? Si God, amazing. Kaya minsan naman, nakakatawa. Hindi sinasadya. Wala akong kadaladalang pera. May parking. Magpapark. Magbabayad ng parking. Hanap ako sa sasakyan, Lord. Wala akong mabayad ng parking. Naku, anong gagawin ko? Mamayang konti, bababa ako ng bintana akong ganyan. Mamayang sabi, Pastor! Kamusta? Nauna siya. Binayad yung parking ko. Sabi ko, Lord, you're amazing. God is amazing. May pera ako, kaya lang hindi ko nadala. Wala nga.
But God provided. Alam niyo kung alam niyo lang yung paraan ng Diyos, you just do what God wants. Kaya nga tinatanong ko, Pastor, magkano gasolina mo every week? Hindi ko siya tinitingnan. Ang iniisip ko, gaano karaming may ministeryohan ko every week. Problema ni God yung gasolina. Tama? And sa ngayon, wala akong problema sa gasolina dahil diesel ang gamit ko. Ang punto, God will take care of what you need. He will take care. You just take care of what He wants you to do. Amen? Now, let's continue. Tingnan niya, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Minsan, inaalala natin bukas. Ngayon nga, ang dami ng problema, aalalahanin mo pa yung bukas. You just concentrate on what you can do today. Kasi kung anong kaya mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon. Pastor, paano yun? Maniningil na sila bukas. Wala pa rin akong pambayad. Gawin mo yung dapat mong gawin ngayon. Sila ngayon na problema. Bakit? Wala kang pambayad. Ano ka ba? Pero gawin mo yung dapat mong gawin. Naintindihan? If you need to pay whatever you have, you pay. Pero just do what is necessary for today. And leave the rest to the Lord. Kasi si God naman ay God. Amen? Naintindihan natin? Natuloy tayo. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo naman, and my God will supply. Hindi sinabi, may supply. Sabi niya, will supply. All your needs. Hindi sinabi, some, all your needs. Sabi niya, according to His riches and glory. Ano? According to the riches of your parents? According to the riches of your business? According to your salary? No. According to the riches of our God. Alam niyo sa Tagalog niyan? Pakinggan niyo sa Tagalog, ha? Ang aking Diyos ang magbibigay ng lahat ng iyong kailangan ayon sa di niya maubos na kayamanan. Grabe. Ayaw mo pa yan? Pastor, kasama ba dyan yung pustiso ko? Oo naman. Basta kailangan mo. Pastor, paano ako? Dalaga pa ako. Kasama dyan kung asawa? Basta kailangan mo. Kasi pag hindi mo kailangan, hindi niya kabibigyan ng asawang. Tama? Kaya matuwa ka, wala kang asawa. Pag hindi mo kailangan, hindi bibigay ni Lord. Pag kailangan mo, ibibigay niya. Kasi pag pinilit mo, isang bagay na hindi mo kailangan, pag pinilit mo magkaroon, hindi yan asawa. Aswang. Naintindihan natin? Kaya itong amazing sa Diyos. Natuloy tayo. Kaya tingnan niyo si Moses, tama ang kanyang prinsipyo. Then he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. He threw it into the waters, and the waters became sweet. There he made for them a statute and regulation, and then he tested them. You know what God provided them? Test. The Lord wants them to be tested. The Lord wants them to see the level of their faith so that they would know what to improve about their lives. Kailangan natin yun. Minsan akala natin okay na tayo lahat. Akala natin wala tayong problema, deep within our hearts. Pero ang Diyos sasabihin niya, may problema ka, anak. Bina mo, kanina lang kumakanta ka. Ngayon, ikita mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Namumblema na ka na para bagang wala na yung Diyos. Minsan ganun tayo, di ba? I know who goes before me. I know who goes behind. Diba? Biglang, meron lang naglalakad ka sa gabi. Hindi mo na alam. Kinakabahan ka na, matutulog ka na. Hindi ka makatulog-tulog dahil may maingay. Ano ka ba? Kala ko ba, you know who goes behind. Kung may maingay dyan, si Lord lang yan. Relax ka lang. Di ba? Minsan, ang dali natin makalimot. Minsan ganun tayo, kanta-kanta tayo. My God is my friend. What a friend we have in Jesus. Sarap. Pero pag may problema na, Lord, 50 na ako. Wala pa rin ang liligaw. Akala ko ba tayo friend? Tapos ngayon, ligaw-ligaw ang hinahanap mo. Gusto mo maligaw? Ganun lang kasimple. Alam niyo, ang Diyos napakabait sa atin eh. Tama? Sabihin mo kay God. Naintindihan po? Alam niyo dati hindi dahil pangit ako, pero ang dami ko naging girlfriend, no ha? Kasi insecure ako eh. Tapos, pinagkakwartahan ko lang. Sabi ng Diyos sa akin, naging Christian ako, sabi niya, tigilan mo na yan. Bibigay ko sa iyo kung ano nararapat sa iyo. Naintindihan? Tigilan mo na yan. And by God's grace, natigilan naman. By God's grace, dahil siya yung Diyos, binigyan niya naman ako na napangasawa na nagmamalasakit sa akin ng lubos. Naintindihan po? Tingnan yung pagka-plancha ng damit ko. Siya yan. God is good. Amen? Kaya alam niyo po, yes, He tested us. That's a gift from the Lord. Because you know what testing is? Itong ginagawa ng test. Napaka-amazing.
Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Once you have this kind of character, ang sabi niya, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect, complete, lacking in nothing. Wiro mo, wala ka nang hahanapin pa. Naalala ko, nandun ako sa Coronadal last week. Sabi ko sa akin, nag-uusap kami, alam mo ba yung Nara galing sa Isabela, mas matibay kaysa sa Nara na galing sa Mindanao? Bakit? Pareho lang naman Nara yun. Hindi. Kasi yung Nara dun sa Isabela, binabagyo. Yung Nara sa Mindanao, hindi binabagyo. Kaya hindi matibay. Naalala nyo, may karoon ng experiment, yung codfish na dinideliver sa States. Nagtataka sila, ang sarap-sarap ng codfish eh. Pagdala sa States, hindi na masarap. Ano nangyari? Nandun din naman sila sa tubig. Buhay naman sila. Sariwa. Bakit hindi ganun kasarap? Yung pala, pinag-aralan, pinag-isipan nila. Bakit hindi natin lagyan ng maliliit na shark? So yung sa shark, hinahabol sila lagi. Yung mga catfish, hinahabol ng shark. Habol-habol. Pagdating na sa Amerika, yung sarap nung unang pagkahuli at pagdating doon, ganun pa rin siya kasarap. Naintindihan? Kaya alam nyo minsan, yung sarap ng buhay natin, wala sa kawalan ng problema. Nagiging exciting ang buhay dahil sa pagsubok na pinapahintulot ng Diyos na maranasan natin. Naintindihan ninyo? Tingnan ninyo, halimbawa, meron kang BMW, wala kang problema. Pinipindot lang. Tapos traffic, nag-red. Tapos nag-green. Isipin mo kung ikaw yung sasakyan mo, kakarag-karag. Pum, pum. Pagdating sa traffic light, red, minto, patay din, ayaw naman dar. Naku, nag-green na, Lord, paandarin mo na to, Lord. Palapit tayo MMDA, bilang, kung kailan naman, ganda niya na. Hallelujah! Di ba? Mas exciting. Hindi ko sinasabi na kailangan ganun ang kotse mo. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko lang, yung problema, nagdadagdag ng sarap sa buhay. Amen? Kaya bigla paganda, hallelujah, Lord, napakabuti mo. Kaya I praise God for problems. Sa totoo lang, nagpasalamat ako sa Diyos kasi yung tatay namin, hindi kami lumaki sa mayamang pamilya. But I praise God, you know why? Pag may problema, parang maning-mani, mas malala yung dati. Bakit? Dahil ang Diyos napakabuti. Amen po? No, tuloy tayo. Ang sabi niya, for the Lord is a sun and shield, the Lord gives grace and glory. Listen to this. No good things does He withhold for those who walk uprightly. Now listen. If you walk with God, you walk in God's ways, ano sabi niya? Walang bagay na mabuti ang ipagkakait niya sa kanila. Tama? Kaya, pag wala at hindi binibigay ng Diyos yung hinihingi mo, ibig sabihin, hindi yan mabuti sa'yo. Kaya yan nandiyan kasi mabuti yan sa'yo. Tama ba? Yung problema, God allowed it kasi it will do good for you. Naintindihan? Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, yan ay blessing from God. Because God will not withhold anything to those who walk uprightly. Amen? Nagkakaintindihan? Parang lungkot nyo Yun ang panghawakan ninyo. Huwag nyo isipin, galit ang Diyos sa akin, pinaghigantihan niya ako. Hindi. The mere fact na dinidisiplina ka ng Diyos, kung just in case, ibig lang sabihin, anak ka ng Diyos. Kung hindi ka dinidisiplina, ibig sabihin, bastardo ka. Naintindihan po natin, hindi ka totoong anak. Kaya dito ko naintindihan, kahit si Job, naalala si Job? Tingnan niyo si Job. Nung sabi ng Lord, nakita mo ba yung si Job? Have you seen Job? Have you considered Job? Look at God. He was very proud of Job. He was very proud of Job. He knew that Job will not reject him. He knew that Job will not deny him. He was so confident about Job. Kaya pag may problema ka, isip mo, God knew what you are capable of doing. Kaya huwag kang susuko. Kaya mo yan. Nagkakaintindihan? Because God will not give you tests or trials that you cannot overcome. Sabi ng Diyos yun No temptation has overtaken you which is not common to man, but to men. But God is faithful that He will not let you be tempted, listen, beyond your strength. And the temptation itself will give you a way out. Kaya nga, blessed tayo. Alam nyo, naalala ko sa Amerika, nung nagkaroon ng financial crisis, laki-laki ng katawan. Sabi, help, I'm broke. I'm broke. Yung pinakamahirap sa Amerika, isa na sa mayaman sa atin. Sa kanya, I'm broke. Namamalimos. Ang laki ng katawan.
Sabi ko, kawawa naman. Kasi hindi sanay tayo nagka-financial crisis. Ano mga Pilipino? Wala kayong maririnig na nagpapakamatay. Ang dami-dami, halos araw-araw may nagpapakamatay. Sa Pilipinas, konti-konti lang pumapatay. Pero nagpapakamatay, wala, bira. No, bira. Ito, Japan, nagpapakamatay, yaman-yaman. Amerika, ang dami nagpapakamatay, yaman-yaman. Sa Europa, ang dami nagpapakamatay, yaman-yaman. Bakit ang Pilipinas? Walang pera, financial crisis. Ano ka ba? Sanay na tayo dyan. Ang di tayo sanay, yung may pera. Kaya nung nagkapera, bili dito, hanggang sa ubos ulit. Patay, problema na naman. Kasi, pinrepair tayo ng Diyos dyan. Naintindihan po? We're so blessed. Because God allowed us to pass through testings because He knew what is best for us. Amen? Now, let's continue. Kaya, in this, look at the words, you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Bakit ulit? Bakit? Sabi niya, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Friends, listen. You may say, you're a Christian. You may say, well, I love the Lord. You will know when the testing comes. You will know. Kasi kung naintindihan mo may buhay na walang hanggan ka, bakit ka na problema sa lupa? Pag-isipan ninyo. Ano man daanan mo dito, mapapaglagpasan mo yan kasi you are meant for eternity. Hello? Andiyan pa kayo? Ang nakakapagtaka, they trust God for their eternity, but they cannot trust God for their daily needs. Yung pinakamalaki mong problema, sinolve na ni God sa kasalanan. Ano na lang yung problema nating iba? Wala yan, exam mo lang yan sa school, exam lang yan. Tuition fee lang yan. Di ba, yung ibang tao nga, di ba, katulad ni Moses, diba, dami-dami naglalag, paano na kami? Parang minsan nandyan din tayo sa ganung karanasan. Pero konti lang, mga anak lang, tuition fee, project, yung paano na ito? Tama? Hindi ko makalimutan yun. Nakita ko rin maraming beses, pero it's worth repeating. Naalala ko sa amin, asawa ko, at that time, wala akong trabaho, natanggal ako. Sabi niya, Bong, mag-enroll ng mga anak natin. Paano na? Nagtuturo ako, nagbibigay ng mga seminars, ganyan. Paano na? Sabi ganun. Sige. Simple lang prinsipyo ko. Pag hindi nagbigay ang Diyos, hindi na kailangan mag-enroll. Hindi lang kailangan mag-enroll, ba't ko po problemahin? Sabi niyo, baka ma-delay sila. Sino sabing delayed? Ang Diyos lang nakakalam ng tamang panahon. Tama? Pero siyempre, pagpasok ko sa prayer room ko, ako mag-isa, Panginoon, huwag mo silang patigilin. Kakahiya sa pangalan mo. Alalahanin mo sila. Ano sagot ng Diyos? I will take care of you. They will enroll. Totoo? Oo. Pagkatapos, hindi niyan ako, nakaupo akong ganyan, nakiki-opisina lang ako sa St. Francis noon. Nasabing gano'n, no? Tinawag ako, Bong, come here. Yes, I know you need this. Inabot pa naman, you need this. Buksan mo, open it up. Sabi niya, pagbukas ko, iyak talaga ako. Sobrang iyak ako. Kulang. Dalawa lang ito mag-enroll. Kulang to. 4 sila. Di ba? Di mo lang nagpasalamat, no? Sama na ugali. Di sabi, punta na ako. Tapos nagturo na ako. Paglamgan, Brother Bong, saan ka ba nagpulalagi? I've been looking for you. 2 months na kitang hinahanap. Ito yung cheque mo, pinabibigay ng Lord. Ha? Bakit ngayon wala ako hinahanap? And alam nyo, yung cheque, more than enough. Enough even to give the tithes, enough for the food God has provided. Bakit? Friends, that is why dun na-strengthen yung faith ko sa Diyos. Kaya pag wala ako nakikita, relax lang. Tutulog lang ako. Bakit? Alam ko, God is not sleeping. Amen? Kung hindi na natutulog ang Diyos, ba't ako magpupuyat pa? Alam nga, 2 pa kaming puyat. Naintindihan yung sabihin? Napaka-importante, ilalagay nyo sa inyong kaisipan. Tinan nyo ha, kasi sabi ng Bible, consider it all joy, brethren. Consider it. Pinag-iisipan yan. Consider it all joy. Now, let's continue. Sorry, naulit lang to. Now, tingnan nyo. Kaya yung kanta, may we learn this. Kahit si Paul, binugbog na, beaten with rods, many blows,
They threw them into the prison, commanding the jailer to guard them securely. Bugbog! Anong ginawa ni Paul? And having received such a command, threw them into the inner prison, doon pa pinakaloob-looban. But about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. Tama. Alam niyo ba ang test ng maturity? Hindi maraming alam na Bible. Ang test ng maturity, there is joy and peace in your heart in the midst of the storm. Amen po? Yun yung kanta na alam nyo, when Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Tama? Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He brings me home. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, rest in God's goodness and provision. Smile at the storm. Ngiti ka. Ngiti ka. Amen? Now, let's continue. Now, wag natin, lagpasan na natin to ha, kasi, yan. Balik tayo. Exodus 15. And he said, if you will give earnest heed to the voice of the Lord, sarap, your God, who what is right and is in sight, give ear to His commandments, keep all His statutes, I will put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians, for I, the Lord, am your healer. Can you imagine? God is not only providing for the water, He's also providing for the healing. He will protect you from diseases. Alam niyo kung bakit sinabi ng Diyos, always keep in mind the laws, always understand His ways. Bakit importante yan? Sabi nga ng maraming doktor, karamihan ng sakit was caused by, it was caused or parang originate from psychosomatic illnesses, galing sa isip. O karamihan din ng sakit sa atin dahil sa stress, kaiisip, dahil sa worry, kaiisip. Kaya daming may sakit. Kaya alam nyo, kahit minsan ang healthy na ng kinakain, dahil hindi nakakatulog, hindi mapayapang isip, nagkakasakit. Biruin nyo sa Amerika, ang daming hindi natutulog. Bakit? Kasi lagi sila nag-aalala, ang dami naman nilang pera. Naintindihan niyo po? Hindi assurance na pag marami kang pera, makakatulog ka. Hindi totoo yun. Ang tulog wala sa pera. Nasa pagpikit ng mata. At yung hindi ka makakapikit basta-basta kung wala kang kapayapaan. Kaya mabuti nga ang iba sa inyo, tulog na. Dahil ibig sabihin, mapayapa kayo. Tama? Ay, ibig sabihin, mapayapa ang iyong kalooban. Iba, worried na worried. Ang tagal-tagal naman magsalita niyan. Ang tagal-tagal naman, ang ingay-ingay pa. Ang taas ang boses. Di ba? Samantalang ikaw, tulog. Yaan ang kapayapaan ng Diyos. Now, friends, you don't need to allow... For example, if you are bearing grudges in your heart, for sure it will cause you so many problems, sicknesses. Karamihan ng may sakit sa puso, alam mo, daming sama ng loob. Yung mga may cancer, dala ng sama ng loob. Hindi ko hindi lahat, pero marami dala ng sama ng loob. Wala sa pagkain, tataka sila, anong naging cause? Anong naging cause? Pero pag tinignan mo, ang dami, sobrang stressful sa buhay. Kapatid, naalala mo si Jesus Christ? Nilagyan ng tinik sa ulo para palalahanan ka. You don't need to carry all those bothering thoughts in your mind. Jesus took them away from you. You just need them to Lord, binigay ko na, kinuha mo na yan. Hindi ko na kailangang bawiin pa ulit sa inyo. Naintindihan? Kaya babalikan nyo, even the bitter water became sweet. Bakit? From the tree. From the tree. Parang symbolizing the cross of Christ. Turning your negative life into a positive. Naintindihan po? Turning your bitter water into a sweet water. Very satisfying to our hearts. Kung kilala mo si Jesus, He would have not suffered that brutally and painfully, as in the word excruciating was invented because of such pain. Parang paalala sa iyo, anak, you don't need to suffer again for that. Trust me. Naintindihan natin? Kaya kakalungkot, ang dami we claim ourselves to be Christian, and yet, sobrang worries natin sa buhay. Ang dami natin mga stress na unnecessary. Wino-worry natin. Pag-isipan ninyo, yung wino-worry nyo ka nung ilang taon, hindi nyo na wino-worry ngayon. Yung iba nga sabi, yung asawa ko, grabe, nang lalaki, nang bababae. Hindi ka makatulog. Ibigay mo na siya sa Diyos.
Hindi mo naman siya makokontrol eh. Mababantay mo siya 24/7. Dito ka lang. Sama ko sa'yo. Sama. Masusuntok ka pa niyan. Bigay mo siya sa Diyos. Bakit? Ba't mo paparasahan ang sarili mo? You just keep yourself beautiful before God. Tandaan mo, kung babae ka, paru-paro ka. Paru-paro. Ay, paru-paro, baliktad. Bulaklak. Bulaklak ka pala. Bulaklak. Mali, no? Lalaki yung paru-paro. Bulaklak ka. Huwag ka maghabol sa paru-paro. Kasi pag hinabol mo yung paru-paro, bakit naghahabol yung bulaklak? Hayaan mo ikaw ang habulin ng paru-paro. Make yourself beautiful to the Lord. And let Him regret that He will lose you. Di ba? Hindi yung habol ka lang, nagmumuktong na yung mata mo. Pag tinasa mo, ano yung mukha ka ng multo? Ang sama na ng mukha mo eh. Paganda ka para sa Diyos. You trust God. Give everything your concerns to the Lord. Bakit? Because He cares for you. Di ba? Bahala si Lord. Alam niyo ba, pag hindi ka lumalakad sa katotohanan, ikaw ang kawawa. Kaya inakala ninyo, kaya sabi, Lord, I will bring healing. Kasi if you do not walk in the ways of God, you will create so many illnesses. Diba? Mga unfaithful husband. Ano mga sakit na pwede mo makuha? HIV, syphilis, gonorrhea. Ano pa? Nervous breakdown. Ha? Paano nangyari yun? Hindi mo naman napapansin? Yung telepono mo, hindi mo bitaw-bitawan? Pati sa pagligo mo, dala-dala mo pa siya? Bakit natatakot ka ba kami mag-text at mabasa ng asawa mo? Pag-isipan nyo. Telepono na lang yun. Tapos nung hawak ng asawa mo yung cellphone, di ba nervous breakdown yan? Hindi ka lumalakad ng tama eh. Lumakad ka ng tama, mapayapa ka, binibitawan mo yung telepono kahit saan. Bakit? Kasi kahit mabasa, wala mo siya mababasa maganda, na yung pangit. Tama? Nandiyan ang sabihin? Kaya, sa opisina, pag ginagawa mo lahat ng mabuti, God Lord knows exactly what you're doing and He will defend you. He is your healer. God gives healing to His people. At ito pang amazing, hindi natapos dyan. Di ba? Ito, then they came to Elim where there were 12 springs of water and 70 date palms. And they camped there beside the waters. Ang sarap. Akala natin puro pagsubok, no? Hindi. No, after na wala kayong tubig, you were tested. Ang bait ng Diyos. Pwede naman hindi na sila bigyan ng tubig kasi reklamo sila ng reklamo eh. Pero hindi eh. The Lord provided water for them. And after that, they brought them to Elim. Time for recreation. There were 12 springs. Di ba? 12 springs. And sabi niya, and 70 date palms. O, kumain na kayo. Mag-enjoy kayo ngayon. Tama ba? God provides recreation. Kaya maraming mga Christian sobrang na-over naman. Parang, huwag tayong magpa-party. Huwag tayong mag-swimming. Summer ngayon, huwag. Kailangan kay Lord lang tayo. Dapat nagpe-pray tayo lagi. Ano ka ba? Kasi God does not provide for your wants, but only for your needs. Kailangan mo nga yun, kaya ipoprovide niya. God will not provide for your greed. But sometimes, if you will notice, God provides everything that will make you enjoy life. May mga bagay, mag-iisip nyo, hindi nyo kailangan to survive, but you need it to enjoy. Tama? Hello? Kaya, enjoy nyo din. Alam ka, nandun na yung 12 springs. O, huwag kayo iinom. Let's just worship the Lord. No, huwag kayo magsiswimming. Nag-worship lang. Hindi ganon. You enjoy. Kasi bigay ng Diyos yan eh. Bigay ng Diyos yan. Iba nga sabi, si pastor, nagbibits, pupunta pa sa swimming pool. Grabe. Anong klaseng pastor yan? Minsan may tinanong pa ako, nanonood kayo sine, pastor? Grabe kay pastor, masama yan. Ha? Yung parang may babae, lumapit, pastor, hinahanap ko kayo buong Monday. Hinahanap ko kayo, tinatawagan ko kayo, hindi kayo sumasagot. Hinahanap ko kayo. Sabi ganon, nagpapahinga ako eh. Sabbath ko yun eh. Sabi, pastor, ang demonyo, hindi nagpapahinga. Sabi ko, kaya nga siya demonyo eh, wala siyang pahinga. Tama? Pansinin niyo yung mga tatay na walang pahinga, nagiging demonyo. Mga nanay na hindi nagpapahinga, nagiging demonya. Bakit? Kailangan mo na niya ng time. Pero, hindi ka pwedeng laging ganyan. Hindi pwedeng nandiyan ka lalagi. Kaya tama yung continuation niya, ha? Then they set out from Elim, and congregation of the sons of Israel came to the wilderness of Sin. Balik na naman sila sa wilderness. You cannot stay there forever. That is not your permanent place. I will bring you to the land flowing with milk and honey. Oh, this time you have to go and proceed to your journey. Ano yung Sin? Wilderness of Sin. Itong Sin, ano lang yan? Abbreviation ng Sinai, according to some scholars. Okay po? Baka sabihin nyo, grabe na punta sila sa mga kasalanan. Abbreviation ng Sinai, which is between Elim and Sinai on the 15th day of the second month after the departure from the land of Egypt. Oh, isang buwan at kalahati na. Tingnan natin.
The whole congregation of the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. Bakit na naman? Reklamo na naman. Ang sabi na, the sons of Israel to them, would that we had died by the Lord's hand in the land of Egypt, when we sat by the post of meat, when we ate bread of the full, to the full. Sobra naman ito mga Egyptian ito. Buti pa nung nasa Egypt kami, ang dami namin kinakain. Remember you were crying before God because of the difficulty of your lives during your slavery? Ngayon sasabihin nyo, marami kayong pagnakain doon. Excuse me, minsan ganun tayo eh. Buti pa nung hindi pa ako Christian. Ang saya-saya namin, dami namin pera. Dami kang pera, dami mo rin sakit ng ulo. Bakit doon ka nagtitingin? Tingnan mo nga, sabi ng Lord, sabi niya, for you have brought us into the wilderness to kill us, this whole assembly with hunger. Ginugutom mo kami, Moses. Wala kami makain. Tingnan nyo ha. Then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may test them, and I may test them whether or not they will walk in my instruction. Ano sabi ng Lord? Gusto ko kayong lumakad sa bawat sasabihin ko. That's how you will survive. Hindi yan sa galing ng tao. Minsan, anak, dapat ito gawin mo, dapat mag-nursing ka, dapat. Hindi. You follow God's instruction. He will take care of you. Amen? Kasi sa totoo lang, accountant po ako, may business ako noon. Sabi ng Lord, iwan mo yan. Sumunod ka sa akin. Lord, punta ako abroad. Gusto ko padala yung ang pamilya ko sa ibang bansa. Yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko. Gusto ko silang magpunta sa ibang bansa. Susupply ko yan. Gusto ko mag-aral yung anak ko kapatid ko ng doktor. At yung mga anak ko, gusto ko maging ano. Ang sabi ng Diyos, kalimutan mo yan. Sumunod ka sa akin. I will take care of you. Nagkakaninyan tayo. And I'm so blessed, you know why? Lahat ng anak ko college na eh. Graduate na nga yung isa eh. Sabi pa ng doktor yun, hindi siya makaka-graduate sa normal school. Graduate, computer engineering, normal school. Why? Because God instructed, you obey. He'll take care of everything. Sa totoo lang, Lord, reklamo. Pwede na sabihin ng Lord, sige, gusto niyo pala pumunta sa Egypt, mamatay kayo sa gutom. Bumalik kayo ngayon. Wala kang kakainin. Hindi ganoon ng Diyos, naintindihan ng Diyos yung alang kalalagayan. Kawawa naman itong mga taon to. Di ba, pauulanan ko kayo ng tinapay. Ang sarap. Isipin mo, pauulanan ka ng tinapay. Paano kung nagalit ang Diyos, paulanan ka ng tig 10 piso? Coins. Bukol-bukol ka. Ito, tinapay. At ito pa, sabi niya, on the 6th day, when they prepare what they bring in, it will be twice as much as they gather daily. Sabi niya, pag 6 na araw, doblehin niyo yung kuha ninyo. Sabi niya, so Moses and Aaron said to all the Israelites, at evening, you will know the Lord has brought you out of the land of Egypt. Then, in the morning, you will see the glory of the Lord. For he hears your grumbling against the Lord. And what are we that you grumble against us? Now, listen to this. Sabi niya, then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread. Naulit. This will happen when the Lord gives you meat to eat in the evening and bread to the full in the morning. For the Lord hears your grumblings. Narinig niya. Which you grumble against Him. And what are we? Your grumblings are not against us, but against the Lord. Kapatid, listen to this. Yung mga reklamador, badabog-dabog, you're not against human being. Ngayon, nagtatrabaho ka, daming utos sa'yo ng boss. Reklamo ka. Hindi ka nagre-reklamo against us. God brought you in that work. You are complaining to God. Tama? Hello? Sa ministry, sa church, ano ba yan? May aso pa, may sasakyan. Ano ba yan? Ang hirap ng security. You're not grumbling against human beings. You're grumbling against God. Kasi pinadala niya yung aso dyan, parang proteksyonan ka eh. Madali ba mag-aamoy? Kawawa may aso. Pero maghapon niya na ganun. Kawawa yung aso. Pero complain, yung iba nagreklamo, ano ba itong upuan na to? Nakakaantok. Ano ka ba? Nagreklamo ka pa, pasalamat kami, upuan ka, nakakaantok. Yung iba nalalaglag sa upuan. Pag-isipan ninyo. You see, gambling is a matter of perception, a matter of where you are focusing your eyes on. Importante sa Lord. Tatandaan nyo, in everything, sasakyan, binigay ng Diyos yan. Lahat yan, i-honor mo si God. Tama? Ngayon, tinan ninyo ha. The person with a discontented heart had the attitude that everything he does for God is too much and everything God does for him is too little. Yan ang mga problema ng tao. Parang, Lord, kulang binigay mo sa akin. Imagine this.
Paano kaya kung napanganak kang walang kamay, walang legs, walang mata, walang ilong? Paano ka kaya? Reklamo kang baho ng amoy, walang ilong. Pasalamat ka na, naamoy mo pa yun. Tama? Pag may nakita kang di magandang bagay na nangyayari, pasalamat ka that you are able to see. Nalala ko sa train, mayroong isang bata, 21 years old. Ang ganda no, Papa, tinan mo, ang ganda. Tinuturo niya yung puno. Papa, tinan mo yung rainbow. Ay, rainbow ba yan? Ang daming kulay, ganda. Sabi nung sa train, sabi nung mama, ano ba naman yung anak mo? Kakahiya, ang tanda-tanda na. Umasta, parang ngayon lang nakakita ng mga bagay-bagay. Ay, pasensya na ho kayo. Kasi anak ko, kalalabas lang sa ospital. Bulag ho siyang pinanganak. Naoperahan ho siya, ngayon lang ho siya nakakita. Maraming bagay hindi natin napapasalamatan ng Diyos kasi masyado tayong mapaghangad ng mga bagay na akala natin we own them and we deserve them. Everything you have, you do not deserve it. God has been so gracious that He gave it to you. Amen? Amen po? Now listen, kaya grumbling, kay Pastor Peter to, is focusing on God's goodness to others and ignoring God's goodness to me. Yun ang totoong pagdadabog. Kaya yung mga anak, tinan nyo, parang dadabog. Buti si kuya, ba't si kuya hindi nyo inutusan? Ba't si ate hindi mo inutusan? Ba't ako lagi inutusan ninyo? Nag-grumble, tama? Tama? Lagi lang kino-compare sa iba. Wag. Trust in the Lord. Now listen, and the Lord spoke to Moses saying, sabi niya, I have heard the grumblings of the sons of Israel. Speak to them saying, at twilight you shall eat meat. Ang bait ng Diyos, mayroon pang karne. And in the morning you shall be filled with bread, and you shall know that I am the Lord your God. Why did the Lord do this? That they may know that the God who delivered them is the God who will take care of them. Because that God is Yahweh, Lord, all capital, your personal God, the God who will be with you wherever you are, the God who will never change, whatever the circumstance, He will remain the same. Amen? Now, listen, mabilisan na lang. Ang gagawin nila, the instruction was given to them. They need that instruction because they don't know what to do. They will gather every morning, tama? At evening, karni naman, gagather nila yon. Pag-isipan ninyo. At may sukat pa. An omer for each. Ang omer is about 6 pints, 1.5 liters. More or less, parang ganito. Kalaki. More than this. Kasi 6 pints eh. Can you imagine, ipunin. Bawat isang tao, ganito kakainin mo. Sobrang dami na yan. Kung karpintero ka, sabi mo, kanin lang yan. Paano ulam? Pero ang dami na yan. Sa gabi, meron ka pang pugo. At itong bakit araw-araw, ba't hindi na lang ibigay ng Diyos kaagad? Bakit hindi? Alam niyo ba kung gaano karami yun? About 90,000 pounds. Kasi kung 2 milyon yan, mga 4,500 tons. Can you imagine? Dadalhin nyo yan sa biyahe? Hindi biro yan. Kaya God gives you on a daily basis para unang-una para kayo nagkikwentuhan ng Diyos. Every day you will remember God. Every day you will see how God provides for you. Kaya nga, give us this day our daily bread. Amen? Kasi kung bibigyan sa isang buwan yan, hindi mo na siya kakausapin, hindi mo na siya maaalala that the Lord provides. Ang isipin mo, masipag kasi ako, ang dami kong inipon. Hindi, the Lord gives you on a daily basis because to develop intimacy with God. Amen? Now, isa pa. Maganda to. Communal. Kukuha mo rin yung mga kasama mo. Bakit? Just like taking the Word of God. Hindi namin alam i-apply kasi hindi mo naman dinitalye. Kaya nga kayo nag-grupo eh. You share what you got and everyone will learn from you. And they will share what you get. Kaya nga, yung mga bagay ng faith, hindi yan pang personal lamang. It is something to be shared to everybody. Naintindihan? Kaya tinan ninyo ha, lalagpasan natin na ito kasi para makita nyo na mabuti. Sabi niya, the house of Israel named it manna, yung pagkain manna. Bakit manna? Ang ibig sabihin niya, what is it? Hindi nila alam, hindi nila maintindihan. Kasi sabi niya, it was like a coriander seed white and its taste was like wafers with honey. Sarap. Isipin niyo, kaya magaan pa, parang wafer, magaan. Para pag bumagsak, kung hindi ka tatamaan, hindi masakit. Naintindihan natin? Lahat yung pinag-isipan ng Diyos. At kailangan mong gawin, kasi kailangan mo, parang sa atin, kailangan magtrabaho. Doon ipoprovide ng Diyos, or He will provide somewhere else. Pero you have to do your part. Alam nga naman, nakahintay ka lang, Lord, pahulugin mo yung mga pagkain.
Baka magsalita ang Diyos, alam gusto mo, isang sakong bigas? Ilalaglag ko na ngayon. Baka patay ka pa. Naintindihan? Now, kaya nga, sabi niya, then Moses said, this is what the Lord has commanded. Let an omer fall, for it kept throughout your generation, that they may see the bread that I fed you in the wilderness when I brought you out of the land of Egypt. Look at God. Sabi ng Diyos, okay, huwag kayo magtitira ha, sa gabi. Busin niyo lahat yan. Yung iba, sa sobrang kasakiman, nagtira. Inuod. Pinagalitan sila ni Moises. Yung iba naman, nung 7 araw, sabi ng Lord, magpapahinga ka. Pahinga ka! Kasi para maintindihan mo, ito kay Lord na to. So the Lord will provide. Kaya yung pagkain naman, sa sobra mo, hindi mabubulok. Amazing si God. Alam mong si God lang yun. Naintindihan natin? Kaya, hindi nabulok. Friends, ito, sunod ka lang sa paraan ng Diyos. Hindi kanya pagkukulangin. Minsan, nag-aalala tayo. Dati, naalala ninyo, wala kayong ipon sa bangko. Nung nagkaipon kayo na tagsa 10,000, pag nababawasan ng 10,000, wala na akong pera. Pero meron ka pang 8,000. Nung naka 100,000 ka na, bumaba ng 90, Lord, wala na akong pera. May 100 ka pa eh. Ano bang inaalala mo? Hello? Nagiging swapang ka lang. Kaya sabi ng Lord, bakit na ito ginawa? Bakit ginawa ng Diyos to? Lalagpasan natin. Bakit ginawa ng Diyos na araw-araw? Bakit mana? Ito ang sagot ng Diyos. Sorry Yan. Sabi ng Lord, you shall remember all the way which the Lord your God has led you into the wilderness these 40 years. Can you imagine 40 years, sinuprovide sila ng Diyos every day. That He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Ang issue, talaga bang mahal mo ko o hindi? Next. He humbled you and let you hungry and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Ano yung pinaka-importante? Mga kapatid, mga magulang, gusto yung siguradong kinabukasan anak nyo? Let them know the Word of God. Pakisabi sa katabi mo, gisingin mo siya, lapit na tayo matapos. Sabi mo, matatapos na tayo. Rest in God's goodness and provision. You will never know God's goodness until you meditate on who He is. Amen? At meron pang mas malayong pananaw ang Diyos dyan. It is a preparation of the coming of Jesus Christ, which tells us, our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread out of heaven to eat. And look at what it said. Jesus said to them, truly, truly I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. And sabi niya, for the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. Alam niyo ba kung sino? Jesus Christ was telling, ako yun. At sabi niya, then they said to Him, Lord always gives us this bread. And sabi niya, look at this. Manna, small, speaks of Christ's humility. Manna, bilog, speaks of Christ's eternal nature. Manna, puti, reminds of us of the sinless, holy nature of the Lord Jesus Christ. And sabi niya, came at night, Jesus came to a world lost in spiritual darkness and gave them light and life. Misunderstood by those who found it? Hindi na maintindihan? Jesus was misunderstood by the very people He came to save. Sufficient for every man's need? Yes, because it reminds us that Jesus is the all-sufficient Savior. At ito sweet to the taste, all those who receive Jesus as their Savior find Him to be sweet to the soul and satisfying to the life, and to be kept and passed on to others. Jesus is to be shared with those who cross our path. Jesus is the bread of life. At sabi niya, truly I say to you, he who believes has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. But this is the bread which comes down out of heaven, so that one may eat of it and not die. Sino ito? Si Jesus. And sabi niya, I am the living bread that came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread also which I will give for the life of the world is my flesh. And listen, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger. He who believes in me will never thirst. Saan ka nakakita ng ganong tinapay? Hindi ka na gutom, hindi ka pa nauuhaw. Humanap ka ng ganyang tinapay. Kahit yung toasted siopaw, mauuhaw ka ulit. Tama? Friends, the question is this.
Ano man pinagdadaanan mo, ano man problema mo, Jesus is the answer to your life. Kaya sabi ng Bible, sabi nga ni Corrie ten Boom, you can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Hindi mo malalaman na, Lord, ikaw lang kailangan ko, hanggat siya na lang talaga meron ka. Wala ka na ibang kakapitan. Ito ang amazing. Just like what Pastor Peter concluded this message this morning, I'd like to share this with you kasi napakaganda. Sabi niya, rest in God's provision. Why? Only God can turn a mess. Dami mo ng pagkakamali into a message. A test into a testimony. A trial into a triumph. A victim into a victor. Jesus wants to give you a life that will last for eternity. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan sa buhay. Yung gulo ng iyong isip, yung takot mo sa kinabukasan, iniisip mo, paano na ako, may edad na ako, matanda na ako, o kaya naman, iniisip mo, ang dahil ko ng sakit, iniisip mo, ang dahil ko ng pagkakamali. Kapatid, God can turn that mess into a message. God can turn the bitter water into something sweet if you will just allow what He did on the cross to be real in your life. Ang tanong lang, are you willing to humble yourself and say, Lord, I need you. I believe in you. Not only with words, but with my whole heart, soul, and mind. Kapatid, kung hindi mo pa kilala si Jesus at hindi mo pa pinangahawakan na siyang tinapay ng buhay mo, pwede bang itaas ang kamay mo sa Panginoong Jesus? Sabi mo, Panginoon, ako po yun. Just raise your hand. Hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo. You're so worried about so many things in life. God wants to free you from that worry. Yes, hallelujah, praise God. Meron pa po ba? Huwag ko kayong mahiya. Just raise your hand, praise God, hallelujah. Sa mga nasa taas po, praise God, praise God. Friends, kung dami mong dala-dala ngayon at hindi mo alam kung anong gagawin mo, just raise your hand to the Lord. Thank you, Jesus, hallelujah. And for those who raise their hands to God, remember this, Jesus Christ died for you. At dahil namatay siya para sa iyo, and you accepted that fact, hindi lang siya namatay, nabuhay magmuli, at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas, hindi ka kaaway ng Diyos. Ikaw ngayon ay kanyang anak, at tutulungan ka niya anumang kapighatiang pinagdadaanan mo dahil siya ang tatay mo at nagbigay sa iyo ng tinapay ng buhay, hindi para mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sabi mo sa Panginoon Kristo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Inaamin ko po na ako po'y hindi nabuhay, nagtitiwala sa inyo. Kaya't ngayon, Panginoong Jesus, binibigay ko ang buhay ko sa inyo at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At Panginoong Jesus, salamat po na pinatawad niyo na ako at tulad ng pagkain ng tinapay ng buhay, Panginoon, maging buhay kayo sa akin. At tulad ng sabi ninyo, ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay at hindi na mauuhaw pa. Salamat, Panginoon, na kayo ang kabusugan namin. Kayo ang kasapatan at kawalan ng uhaw namin sapagkat kayo ang sagot sa tunay naming hinahanap sa buhay. Salamat po, Panginoon Jesus. At sa bawat sang narito, Panginoon, na marami pong taglay na suliranin, salamat po that we can cast all our problems to you, all of our cares and concerns, because you care for us. And Lord, I pray to bring victory to your people, to bring triumph as they go through trials, and may you allow them, Father God, to see, Father God, your deliverance, your provision, your goodness, every step of the way. In Jesus' name, amen, amen, and amen. God bless you all. There are many CCF satellites throughout the Philippines and even in other parts of the world. To check if there's a CCF satellite near where you are, please come to our location and time page on our website. We'd also like to help jumpstart your spiritual journey by allowing you to be part of a small group. Now, if there is a CCF satellite near where you are, you can always visit the satellite and sign up personally. But if you'd rather sign up online, please visit our Join a D Group page again on our website. Now, if there is no satellite where you are, you can still be part of a small group via Skype
through a unique program CCF calls Skypeship. Isn't that great? We hope you had a blessed time with us this week. We'll see you again next week. God bless everyone. And let's respond in a song that's about trusting and obeying God. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Let's give God the glory. Praise God. Have a blessed Sunday, everyone.